Habang ang buong mundo ay natatakot, may mga taong hindi pwedeng umatras. Habang tayo ay ligtas sa loob ng bahay, sila ay nasa unahan ng laban. Sa gitna ng pandemya, hindi bala ang kalaban, kundi isang sakit na hindi nakikita. At sa laban na ito, ang sandata ay tapang, sakripisyo, at malasakit. Kilalanin natin ang mga bayaning walang cape, ang mga frontliners ng pandemya. Taong 2020, isang taon na hindi makakalimutan ng buong mundo. Isang virus ang mabilis na kumalat, nagdulot ng takot, pagkawala, at kawalan ng kasiguraduhan. Sa Pilipinas, ipinatupad ang lockdown. Tumigil ang trabaho, sarado ang paaralan, at ang dating maingay na kalsada biglang natahimik. Pero sa likod ng katahimikan na yon, may isang sektor na hindi pwedeng tumigil, ang mga frontliners. Sa loob ng ospital, ibang laban ang nagaganap. Araw-araw, ang mga doktor, nurse, at medical staff ay humaharap sa panganib. Nakasuot ng makapal na personal protective equipment, mainit, mabigat, at minsan kulang pa, pinipilit nilang iligtas ang bawat pasyente. Walang kasiguraduhan kung sila ba ay ligtas. Walang kasiguraduhan kung makakauwi pa sila sa kanilang pamilya. Marami sa kanila ang nagdesisyong hindi muna umuwi upang hindi mahawa ang kanilang mahal sa buhay. At sa bawat pasyenteng nawawala may isang frontliner ang tahimik na umiiyak. Ngunit hindi lang sa ospital umiikot ang laban. Sa labas, may mga Pilipinong patuloy na kumikilos para hindi tuluyang tumigil ang bansa. Mga delivery riders na naglalakbay sa gitna ng panganib. Mga grocery workers na araw-araw humaharap sa daan-daang tao. Mga janitor at utility staff na naglilinis at nagdi-disinfect ng mga lugar. Sila ang dahilan kung bakit may pagkain sa mesa at may kaayusan sa komunidad. Sa likod ng bawat uniforme may kwento ng sakripisyo. May nurse na ilang buwan hindi nakita ang anak. May doktor na nawalan ng kasamahan sa trabaho. May rider na kahit may sakit, patuloy na bumiyahe para kumita. Hindi sila perpekto. Natatakot din sila. Pero pinili nilang maging matapang para sa iba. Hindi lahat ng laban ay may masayang ending. Maraming frontliners ang nagbuwis ng kanilang buhay. Habang inililigtas nila ang iba, unti-unti nilang isinasakripisyo ang sarili. Ang bawat pangalan na nawala ay hindi lang numero, kundi isang ina, ama, anak o kaibigan. At ang kanilang kabayanihan ay hindi dapat makalimutan. Sa panahon ng krisis, lumabas ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Hindi kailangan ng kapa. Hindi kailangan ng kapangyarihan. Ang kailangan lang ay puso na handang tumulong kahit may kapalit na panganib. Ang mga frontliners ang patunay na ang kabayanihan ay buhay. Hindi lang sa kasaysayan, kundi sa kasalukuyan. Sa bawat buhay na naligtas may isang bayani sa likod nito. Sila ang mga frontliners, ang mga bayani ng ating panahon. Like kung saludo ka sa kanila. Comment ng saludo para sa ating frontliners. At subscribe para sa mas marami pang kwento ng tapang ng Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kwento ng kasaysayan at kababalaghan. Ito ang PH Fact Vault at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan at kababalaghan.